Magandang araw mga Lods! For today's video, makikita nyo, magluluto po ako ng tinola kasi matagal-tagal na din po hindi ako nakapagluto ng tinola. At yung tinola, paborito yun ng aking anak. Ayan. So, syempre, pag tinola, ano ba yung meron sa tinola? Pakita ko muna sa inyo. Ito po yung karning manok na ipangluluto natin para sa tinola. At syempre, na-prepare ko na din po yung mga sangkap. Ayan yung igigisa natin. Sibuyas, luya, bawang, and then paminta. And of course, ang paboritong asin sa luto. Syempre, yung ating gulay. Ito yung sayote, malunggay, and ang siling haba. Alam nyo, doon sa amin sa bukid, sa barangay, yung pagluluto po namin ng tinola, lalo nung nabubuhay pa yung nanay, yung inay at tatay ko, mga Lods, ang sahog lang namin po sa tinola, syempre, hindi mawawala, bawang, sibuyas, paminta, luya, asin, syempre yung manok. At native chicken pa yung niluluto namin noong araw. Pagka nagtitinola kami, mas masarap po talaga doon sa bukid. Yung native na chicken or yung tinatawag nila na yung parang natural na napalaking manok sa bukid. At ang aming sinasangkap lang po doon ay kasabay ng bawang, sibuyas, luya, paminta at asin, papaya lang po at saka talbos ng siling labuyo. Yun lang po talaga. Sobrang sarap na po noon. Sobra-sobra. Hindi mo mapaliwanag kung saan nagagaling yung sarap ng native chicken na tinola doon sa bukid sa amin. Pero dahil wala tayo sa bukid at wala din ako dito, hindi available yung dahon ng siling labuyo, ito yung pang-replace natin. Anyway, masustansya rin po naman yung kalunggay, mayaman sa protina, calcium, at kung ano-ano pang mga vitamina meron si kalunggay. And then, sayote, pang-replace natin sa papaya. At dahil wala nga po tayo ng dahon ng sili, at least meron naman tayong bunga. Ayan, siling haba. Alright? So, ang gagawin po natin, igigisa ko sila. Ayan. So, wait lang ha, kasi mag-ano muna ako, prepare ko muna yung tawag dito, yung oil, yung langis. Ayan, this time po ang available ko ito, si Baguio. Ayan, so magigisa po ako, maglalagay po ako sa kawali, wait lang, ng mantika. Ayan, meron ng mantika yung ating kawali, and this time po wala kasi maghahawak ng aking cellphone. Hindi ko naman ginamit na yung stand ko sa loob. Pero bitawan ko na lang. Ay, ang tag dito. Kukunin ko lang tong bawang. Unahin natin. Sabi kasi ng nanay ko, bawang daw yung inuuna ha. Bawang. Ayan si bawang. Bawang. Ayan, isunod ko na din po yung luya kasi pag lutong-luto si luya, mas masarap din po. Si luya. Ayan. And then, ang ating paboritong sibuyas. Paboritong sibuyas. Masarap. Alright, so igigisa natin siya. Gisa-gisa-gisa. Kung mapansin nyo, matamtaman lang po yung langis na nilagay ko kasi yung manok, lalo pag hindi naman siya native chicken, nagmamantika din po siya. Ayan. So, ayan po. Ginigisa na natin siya. And ayan mga Lods, nilagay ko na yung karning manok. Hayaan muna natin siyang masangkot siya. Sa kondong mantika, sa luya, bawang, sibuyas, at ilagay na natin din yung paminta. Ayan, paminta at asin. Sinabay ko na po. Asin at paminta. So, sabay-sabay na sila dyan maluluto. Or masasangkot siya. Ayan. So, ayan. Tama lang po ito sa amin kasi ito lang naman po kami sa pamilya. Ayan.
konti lang. Tapos yung iba, ipa-fried ko na lang yung ibang karne ng chicken. Kasi isang buong manok to. Pero hindi ko siya ilalahat na ititinola. Yung iba, ipa-fried chicken ko. At pag ako po'y nag-fried chicken, ang nilalagay ko lang sa karning manok, paminta at asin. Ayan lang. Walang kung ano-anong mga. Dati kasi may mga, nalalagay pa ako noon ng mga breeding mix. Ayoko na. Matatapang kasi po yun sa betchen. Kaya paminta at asin na lang. Ayan. So, pag nasangkot siya na siya, lalagyan ko na po siya ng tubig. Ayan. Tutubigan ko na siya. Tapos, after the tubig, pag malapit na siyang maluto, ito na ang isusunod natin. Ayan, yung sayote. Then, mahuhuli yung dahon ng malunggay at yung sili. At ayan, pag medyo nakikita nyo na yung parang may nagsusunog, ang tawag dito, parang medyo may tutong na ng kaunti sa gilid ng kawali. Parang ano siya, ibig sabihin, nasangkot siya naman na natin yung manok. Sa mga sangkap. Pwede natin siya lagyan na ng tubig. Ayan. So, lagyan na natin ng tubig, mga lods. Mga tubig. Siguro mga 3 baso or 2 lang. Tingnan ko lang. Isang baso pa lang nalagay ko. So, yan. So, yan mga lods. Kulong-kulo na po yung ating manok. Kaya this time, we're going to add the sayote. Ayan. Meron na siyang sayote. At dinamihan ko yung sabaw kasi po sa tinola, kung ano yung gustong gusto ko, yung sabaw, paghigop ng sabaw. Ayan. Pero yung karne, malasa yung kasi sinangkot siya natin yung mga sayote parang nasa ilalim pa. Pagka siguro siya'y maluluto na, baka lilitaw siya sa sabaw, yung sayote. Ayan. So, that's it. Ayan. At dahil luto na yung sayote, ilagay na po natin yung sili at malunggay. Ayan. Ilagay na natin yung sili at malunggay, mga goods. Tapos, hindi ko na siya pakukuluan ng napakatagal pa. Kasi gusto ko yung malunggay, half cook lang siya. Para hindi mawala yung kanyang sustansya. Ayan. So, ayan. I-off ko na po yung stove. Ayan. Naka-off na yung stove natin. So, that's it mga lods. Ang atin pong tinola. Marami-rami yung sabaw niya kasi gusto ko nga sabaw. Maraming sabaw pag tinola. Ayan. At dito sa kabila. Ayan. Kita niyo. Naka-ready na yung pamprito ko na kalahati ng karne na itinola natin. Ibinabad ko lang po siya sa paminta at asin. Pero, suluhin ko na lang to. Hindi ko na kayo, hindi na ako mag-video ng pagprito ko nito. Alright? So, thank you so much mga lods sa inyo pong pag-support, sa inyong pag-follow at panonood ng aking mga videos. Maraming salamat. God bless!